Good morning, good afternoon, or good evening kung anumang oras dyan. So, ngayon pag-uusapan naman natin kung ano ba yung meron sa CFO. Yan. So, ako noon, hindi ko rin alam kung ano yung CFO. So, nalaman ko lang siya dahil nanonood ako ng videos about fiancé visa, ganon. So, if I'm not mistaken, hindi siya nabanggit sa St. Luke's nung nagpa-medical ako. Hindi rin siya nabanggit sa US Embassy. Okay, so ibig sabihin, meron talagang times or merong mga tao na hindi alam yon. So, bibigay na ulit tayo ng example. So, after nung sa CFO, nung bago ako umuwi, so, may mga naririnig ako nagkukwentuhan doon. Dalawa sila na fiancé din. So, yung isa, hindi niya alam na mayroong CFO. So, nandun na siya sa airport, sa immigration mismo. At hinanapan siya ng certificate. So, dahil hindi niya alam, ayun, offload or kailangan niya mag-rebook, di ba? Ang saklap. So, yung isa naman, nakakwentuhan niya, nalaman niya lang daw na may CFO siguro mga 3 days bago yung flight niya. Ayan, so yung isa yata, kinabukasan, flight na niya. Ayan, ganun. So, buti na lang nanonood tayo ng video. So, nalalaman natin yung mga kailangan. Ayan. So, ang appointment ko noon is 2 p.m. Yan. Meron naman doon may ipiprint naman. So, nakalagay doon sa paper na dadalhin mo. Kailangan nandun ka na for registration siguro mga 2 hours before. So, dahil 2 p.m. yung appointment ko, syempre nagahan ko. Mga 11:30 pa lang nandun ako. So, syempre, hindi pa kami pinapasok ng guard. Sabi ng guard, balik na lang daw kami ng 12. Ayan. So, kumain muna ako dun sa Popeyes. Ayan. Yun kasi yung pinakamalapit dun. May makikita kang McDo, pero medyo malayo na siya. Ayan. Unless may kasama ka, ganun, or may sasakyan kayo, pwede kayo dun. Ayan. Malapit din naman yung McDo kung may sasakyan. Ayan. So, Popeyes, kumain muna ako doon, 11:30. So, 5 minutes before 12. Ayan, may pila na. Ayan, so, dahil may pila, syempre, so, kailangan patient tayo, no? Nung time na yun, medyo mainit. So, ibig sabihin na mayroon din siguro, kung malakas yung ulan naman, baka medyo maanggian kayo or maambunan. Ayan. Basta dapat ready, no? Lagi may dalang payong, ganun, or extra na damit. Okay? So, 12 o'clock, before 12, pwede nang pumila. Ayan. So, syempre, i-check doon yung appointment paper at yung documents mo. Ayan. Kailangan may ID ka na valid, tapos iiwan doon sa guard. Okay? Then, dapat, hindi tayo malito. Yan, hindi PIDOS yung i-take natin or ng fiancé visa, hindi PIDOS, dapat GCP. Yan. So, kailangan din may dalang jacket. Yan. So, medyo malamig doon. Kung okay sa yun, di okay lang, huwag ka na magdala ng jacket. Pero kung ginawin ka, yan, kailangan magdala ng jacket. So, meron ding free wifi doon sa waiting area. Yan. Kasi mga 1 hour or siguro more than 1 hour kayo doon sa waiting area na aircon, tapos at least free wifi, gano'n. So, ibig sabihin, dapat ready ka. Yan. So, meron naman instructions ng free wifi doon. May mga nakapost sa paper. So, kailangan ng free wifi dahil doon kukunin, kailangan naka-wifi ka para makuha mo yung certificate. Yes. Pwede naman mag-data, pero syempre, iba, kunyari, nagtitipid sa battery or sa load. Ayan, at least may free wifi doon. Okay, so,
medyo strict yung guard. Kapag siguro kulang yung documents mo or wala kang ID or mali yung ID mo or ang paper na dala mo na appointment is PDOS, dapat GCP ka, hindi ka papapasukin. Ayan. So, 30 minutes before nung schedule na talaga ng seminar, pwede na kayong pumasok nun kasi iba-iba yung mga rooms. Ayan. Parang, syempre nakasegregate, ganyan. So, siguro sa isang room, mga ano kayo, 10, 12, mga ganon na puro ano, no, kadalasan, fiancé visa. Ayan. So, ano pa ba? Masabi natin dito, syempre, hindi naman boring kasi although hindi na nataabot dun yung wifi dun sa mga separate rooms, meron naman kayong pinapanood na videos. Ayan. So, yung sa video, syempre, informative yun, mga tungkol doon sa may mga warning, gano'n, na kapag mag-abroad ka, lalo na kung first timer, ganyan. So, although i-explain din naman yun nung, kumbaga, parang mag-handle sa inyo or no speaker. Ayan. Although i-explain naman na sa video, syempre, maganda na rin yung manood. Ayan, para dagdag kaalaman. Ayan. So, syempre, after naman nun, again, dapat patient tayo kasi kanina sabi natin may waiting time o may waiting area na siguro mga 1 oras yun kasi marami kayo, diba? Check yung documents nyo, tapos sasabihin kung saang room ka ma-assign, mga ganun. So, marami kayo, waiting area, 1 hour, mga ganun or more. Tapos pagdating mo pa sa mismong room kung saan ka na-assign, more than 1 hour na naman. Ayan. So, parang mga 1 hour 30 minutes yun na magsasalita yung speaker. Okay? So, pwede naman gumamit ng cellphone. Pero, may mga slides na hindi nyo pwedeng picturean. Ayan. Meron namang mga slides na sasabihan kayo ng speaker na, ito, pwede nyo itong picturean. So, kadalasan, yun yung details about the speaker, ano yung pangalan niya, kung paano nyo siya makukontak kapag kailangan, gano'n. Tsaka may iba pang slides doon na pwede naman picture, pero iba, syempre hindi na, no? Pwede naman kayo mag-take down notes. Ayan. So, wala kayong ballpen at papel, okay lang. Pwede naman, i-type nyo na lang sa cellphone nyo, sa notes, yung kung gusto nyo ng mga dagdag or ayaw nyo makalimutan yung sinabi ng speaker, ganun. So, ano pa ba? One-on-one interview. Ayan. So, syempre, So, sabi nga natin, 2 p.m. yung appointment ko noon, tapos mga 1 hour 30 minutes, so mga 3:30. Ayan. One-on-one interview. So, bago pala yun, syempre, ang tagal nung hinintay, gano'n, baka masi-CR kayo. Don't worry kasi although medyo malayo sa mga separate rooms yung restroom or toilet, same floor naman. Ayan. Siyempre hindi naman bawal. Pwede ka naman na mag-excuse kung sa tingin mo kailangan. Ayan. Then, yung one-on-one interview, mabilis lang. Ayan. Although sa iba daw matagal, depende doon sa interviewer, na siya rin naman yung speaker, depende kapag okay naman yung documents mo, ganun, or siguro kung nagmamadali siya, ayan, mabilis lang, ayan. May mga napanood din ako na videos noon sa YouTube na sinabi, minsan mga personal daw yung itatanong, ganun. So, sa akin wala namang tinanong na ganun, siguro yung iba tinanong kung may anak na sila, mga ganun, or yung criminal record ni fiancé. Ayan. So, may napanood din ako na video na kailangan daw may police clearance, ganun, yung fiancé sa US. So, may mga napanood din ako na hindi naman talaga nag-i-issue ng ganun dito sa US ng police clearance. Ayan. So, pag wala kang kaso, di walang problema. Wala ka ng clearance, parang ganon. So, may napanood naman ako na
YouTube video. At least kung may copy no I-129F na form, meron naman kasing tanong doon na tinanong si fiancé ko meron ba siyang criminal record. So ayan, yung may nakalagay na no, ayan, pwede siguro photocopy nyo lang yun, tapos dalhin nyo. Although ang dami na nagsabi, or ang dami ko na rin na nabasa na hindi naman sila hinanapan nun. So ako rin, hindi rin ako hinanapan, although nagdala ako. Ayan, nagdala ako nung parang copy nung I-129F na nakalagay na kung may criminal record, tapos naka-no, yan. Although yun nga, hindi naman hiningi. Ayan. So, ang dalang documents, lahat nung dinala sa embassy interview, although hindi naman hiningi, parang dinala ko na lang din, sige, para sure. So, ano pa ba? Walang dress code. So, ibig sabihin, kung gusto mo naka-t-shirt lang, pwedeng-pwede. Ako naka-t-shirt lang din nun, tsaka jeans, ayan. Syempre, basta wag kang sleeper siguro. Okay, then, yung certificate, sa email yun. So, after ng one-on-one interview, babalik ka dun sa waiting area na nandun yung parang cashier. So, babayad ka doon ng 30 pesos. Ayan. Tapos, may receipt number na i-encode din dun sa parang website na pupuntahan nyo for the certificate. Ayan. So, again, may instructions naman doon na naka-post. So, hindi mahirap mag-gets, ganyan. Tsaka hindi na kailangan magtanong or may pagtanungan kung anong gagawin kasi naka-post na doon. Yan. So, mabilis lang dadating yung certificate sa email. QR code siya. So, screenshot nyo lang yun. Yan. So, parang yun din yung ipapakita sa immigration. Kasi hanapin yan parang where's your CFO certificate, tapos pakita mo yun. Kahit screenshot lang, ayan. Kahit hindi nyo na-i-print, ayan. So, may mga nabasa din ako, yung iba nag-print pa para daw sigurado. Hindi na kailangan. Basta screenshot, malinaw sa cellphone. Okay. So, yung iba naman, sa, yung may mga K2, ayan, so pasensya na, hindi ko alam kung paano yung pag may K2 kasi wala akong K2, pero marami naman videos na very informative din, yan. So kung may time, manood pa tayo ng ibang videos ng ibang, let's say, dumaan din sa fiancé visa para alam natin kung ano yung mga gagawin, ayan. So yun lang naman. Syempre, parang sa unang kakabahan ka, ganun. Pero sabi nga, wag naman. Hindi kailangan. Hindi kailangan kabahan kasi parang wala namang bumabagsak sa, sa CFO. Ayan. Kasi, syempre, nakapasa ka na ng embassy interview. Ibig sabihin, wala kang dapat ikatakot. Ayan. So, siguro may kailangan lang na, paghiningan ka ng isang document nung mag-i-interview sa'yo, basta honest ka kung sakaling hindi mo maibigay, ganon. Kaya mas maganda na lang na prepared. Ayan. Kung ano yung dala lahat sa embassy interview, dalhin na lang din sa CFO. Yan. So, syempre, yun lang. Sa next vlog, siguro kung paano yung experience ng flight na ang connecting flights ay sa Japan at sa point of entry. Ayan. Although point of entry ko nun is sa Texas. Ayan. So, again, kung may question or clarification, pwedeng mag-comment. Ayan. So, that's all. See you next time.